Malalakas na katok ang nagpagising sa masarap na tulog ni Atasha. Pupungas-pungas pa siyang tumayo at naglakad patungong pintuan. Nagtaka pa si Atasha nang mapagbuksan ng pintuan ng isang lalaki na nasa edad 40s. Kagalang-galang itong tingnan at may kasama itong 3 bodyguards. "Ikaw ba si Atasha Magno?" "Ako nga po, sir. Sino po ba kayo't anong kailangan niyo sa akin?" Magalang niyang tanong sa lalaki. "Ako ang papa ni Amari Bernabe. Nandito ako para utusan kang layuan mo ang anak ko." Walang prenong sabi nito habang sinusuyod ang kabuuan niya. Nakaramdam naman ng pagkailang si Atasha. "Po, teka lang naman po sir. Nagmamahalan kaming dalawa ng anak niyo. Wala akong nakikitang mali ron." "Sa mga mata mo wala. Pero sa mga mata namin meron. Akala mo ba hindi namin alam na pera lang ni Amari ang habol mo sa kanya?" "Hindi ho yan totoo, sir. Mahal kong anak niyo, hindi dahil sa pera niya. Kung hindi yun ang nararamdaman ko para sa kanya." "Liar! I know the twists and turns of your intestines. You poor people. I'm ordering you to stay away from my son. If you don't want to taste my anger." "Hindi po yan totoo. Oo, mahirap lang ako. Pero busog ako sa mga pangaral at pagmamahal ng mga magulang ko." Pagtatanggal ni Atasha sa kanyang sarili, hindi siya papayag na hamakin na lang ng ama ng kanyang boyfriend. Lalaban siya, basta't alam niyang nasa tama siya. "Oh, really? Tell me, magkano bang kailangan mo para layuan ang anak ko?" Paghahamon nito kay Atasha. "Inuulit ko po, hindi ko po kailangan ng pera niyo. Mahal ko si Amari hindi dahil sa pera niya. Kung hindi yun ang nilalaman ng puso ko. Kung wala na kayong sasabihin, maaari na kayong umalis." Sa halip na sumagot ang lalaki, ay muli siya nitong pinasadahan ng tingin. Tingin na para bang nandidiri sa kanya. Nang makaalis ang ama ni Amari, doon lang pinakawala ni Atasha ang mga luha na kanina pa niyang pinipigilang tumulo. Napatanong siya sa kawalan, bakit ganun ang ugali ng mayayaman? Masyadong mapagmataas. Ang tingin sa mga sarili nila, santo. Grabe nila kung maliitin ang mga mahihirap. Porke ba nakakaluwag-luwag sila samantalang ang mahihirap ay naghihikaw sa buhay may karapatan na silang mangmaliit ng kapwa? Oo, mahirap lang ang pamilya nila. Pero busog naman sila sa pangaral at pagmamahal. Kahit mahirap sila, ni minsan wala silang inapakan na tao o inagrabyado. Patas sila kung lumaban sa buhay. Kinagabihan, dumating si Amari sa boarding house na tinutuluyan niya. Nagtaka pa ito nang mapansin na tahimik siya. "Hey, something wrong?" "Nagpunta rito kaninang papa mo. Ino-offera niya ako ng pera kapalit ng paglayo ko sa'yo. Alam mo kung gaano kita kamahal, Amari. Wala naman akong pakialam sa pera mo." "I know. Sorry babe. Ako nang humihingi ng tawad sa ginawa ng papa ko. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko siya." "Salamat pero natatakot ako. Paano kung paghiwalayin niya tayo?" "Walang makakapagpahiwalay sa atin. Pangako ko yan sa'yo." Dahil sa sinabi ni Amari, kahit papano ay gumaan ang kalooban ni Atasha. Nagpapasalamat siya sa Diyos na sa kabila ng lahat, natagpuan niya ang tunay na pag-ibig sa katauhan ni Amari Bernabe, ang lalaking pinag-alaya niya ng lahat-lahat. 2 taon na silang magkasintahan at sa loob ng 2 taon na yon, maraming beses nang may nangyari sa kanilang dalawa. Una niyang ipinagkaloob ang sarili kay Amari noong 1st year anniversary nila. Simula noon ay palagi nang may nangyayari sa kanila. Kung tutuusin, kasal na lamang ang kulang sa kanilang dalawa. Isinandal niya ang ulo sa balikat nito. Nalalanghap niya ang mabangong amoy nito na gustong gusto niyang amuyin. Ilang sandali pa, magkahinang na ang kanilang mga labi. Ang simpleng halikan nila'y nauwi sa mainit na pagtatalik. "Gusto kong magpakasal na tayo, Atasha," sabi ni Amari na labis niyang ikinagulat. "Talaga? Magpapakasal na tayo?" "Yes babe. Gusto ko nang bumuo ng pamilya na kasama ka. Mahal na mahal kita." "Mahal na mahal din kita, babe." Ngayon pa lang nai-imagine ni Atasha ang sarili habang naglalakad patungong altar, kung saan naghihintay sa kanya si Amari. Hindi na siya makapaghintay pa na maikasal sa lalaki. Kung pwede lang hilahin na mga araw ay gagawin niya.
Umaga nang umuwi si Amari. Pagdating ng bahay, naabutan niyang kumakain ng breakfast sa mga magulang sa garden. "Where have you been?" Kaagad na tanong ng mama niya nang makalapit siya sa mga ito. "Sa girlfriend ko." "What? Amari naman, gumising ka nga sa katotohanan. Hindi siyang babaeng nababagay sa'yo." "Tama ang mama mo. Isa lang siyang mababang uri ng nilalang at ang katulad niya hindi dapat nababagay sa'yo." "At sino bang nababagay sa akin? Si Anika?" "Mama, Papa, hindi ko gustong babaeng yun. Kaya sana naman, wag niyo na siyang ipagpilitan pa sa akin." "Kung ayaw mo, itatakwil ka namin bilang anak. Susundin mo kung anong gusto namin ng papa mo. Kami ang nakakaalam kung sinong nababagay sa'yo. At si Anika yon." "No, Mama. Ako lang. Ako lang nakakaalam kung sinong para sa akin. Buhay ko to. At ako ang masusunod sa buhay ko." Naiinis na tinalikuran ni Amari ang mga magulang. Kahit na anong pagtawag ang gawin ng mama niya, hindi niya ito pinakikinggan. Nagtuloy-tuloy siya sa pagpasok sa loob ng bahay. Naiinis siya sa mga magulang. Masyadong pinakikialaman ang personal niyang buhay. Hindi siya makapapayag na pakialaman ng mga ito ang pagmamahalan nila ni Atasha. Kamatayan lamang ang pwedeng makapagpahiwalay sa kanilang dalawa. Pagsapit ng tanghalian, habang kumakain silang mag-anak, lakas loob na sinabi ni Amari ang plano nilang pagpapakasal ni Atasha. Expected na niyang tututol ang mga magulang, kaya't inunahan niya na ang mga ito. "Talagang sinusuway mo kami ng papa mo? Nang dahil lamang sa hampas lupa na yun? Itong tandaan mo, Amari, kahit maging asawa mo pa ang babaeng yon, hindi namin siya matatanggap bilang manugang at part ng family natin." "Narinig mong sinabi ng mama mo? Kaya kung ako sa'yo, Amari, habang maaga pa, gumising ka dyan sa katangahan mo. Huhut-hutan ka lang ng babaeng yon. At sa oras na wala ka ng pakinabang sa kanya, iiwang ka rin niya. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko na itutuloy ang pagpapakasal sa kanya." "I'm sorry, Papa. Buo ng desisyon ko. Kahit na anong mangyari, magpapakasal kami ni Atasha at yun ang masusunod." "Bahala ka. Pero wag mo nga asahan na darating kami ng mama mo sa kasal nyo." Malalim na napabuntong hininga si Amari. Nalulungkot siya dahil hindi siya maintindihan ng mga magulang. Itinuloy nga nila ni Atasha ang balak na pagpapakasal kahit na hindi pabor ang mga magulang niya. 2 araw bago ang kasal nila ni Amari, naging bisita ni Atasha ang mag-asawang Bernabe. "Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo?" Magalang niyang tanong sa mga magulang ni Amari. "Dederetsuhin na kita, babae. Hindi ka namin gusto para sa anak namin." Seryosong sabi ni Mrs. Bernabe na sinugundahan naman ng asawa nito. "Alam ko po na hindi niyo ako gusto para kay Amari, pero nagmamahalan kaming dalawa. Kaya't nakikiusap ako sa inyo na hayaan niyo na kami." "At sino ka para utusan kami? Isa ka lang mababang uri ng nilalang. Ang katulad mo hindi nababagay sa katulad naming mayayaman." "Mawalang galang na po, Mrs. Bernabe. Pero walang kinalaman dito ang estado ng pamumuhay. Ang pinag-uusapan dito ay kung gaano namin kamahal ang isa't isa at yun ang pinangahawakan namin ni Amari." Hindi naman nakapagsalita ang mag-asawang Bernabe. Iyon ang sinamantalang pagkakataon ni Atasha upang sabihin ang nilalaman ng kanyang puso. Ayaw niyang maging bastos sa mga ito dahil mga magulang to ng lalaking mahal niya. Ngunit kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Ayaw niyang magpasindak o magpadala sa takot. Baka kayanin lamang siya nun at yun ang hindi pwedeng mangyari. Nang masabi niya lahat ang gustong sabihin, ay walang paalam na tinalikuran siya ng mag-asawang Bernabe. "Okay ka lang, friend?" Nag-aalalang tanong ng kaibigan niya sa kanya. Malalim siyang napabuntong hininga bago nagsalita. "Okay lang ako, Agnes. Bakit kaya ganun ang mga mayayaman, ano? Mababa ang tingin nila sa atin ng mga mahihirap. Dahil ba marami silang pera at nakatira sila sa malalaking bahay at maraming mga ari-arian? Samantalang tayo kapos ng pera. Nakatira sa maliit na bahay. Pero kahit ganun hindi naman tayo nanlalamang ng kapwa natin." "Ganun na nga, friend. Kaya nga 'di ba ang sabi ng karamihan, ang mga mayayaman para lamang sa mayayaman. At tayo mga mahihirap para lamang din sa katulad nating mahihirap. Ang unfair nila. Pare-parehas lang naman tayong mga tao at nakatira sa iisang mundo.
Hindi naman natin kasalanan na pinanganak tayong mahirap. Hayaan mo na, sadyang ganyan ng mga mayayaman. Ang ipagpasalamat mo na lang na mahal ka ni Amari at kaya kanyang ipaglaban sa mata pobre nitong mga magulang. Siya si Atasha Magno, 27 taong gulang, panganay sa 3 magkakapatid. Nagtatrabaho bilang sales lady sa isang malaking mall. Doon niya nakilala si Amari. Unang pagkikita pa lamang ay parehas nilang naramdaman na may spark kagad sa kanilang dalawa. Niligawan siya nito ng halos 7 buwan, hanggang nagdesisyon siya na sagutin na ito. Kahit alam niyang mayaman ito, never siyang nanghingi ng pera o ng utang dahil hindi niya yun gawain. Kung alam lang niya na matapobre pa lang mga magulang nito di sana hindi niya na sinagot si Amari. Wala sana siyang sakit ng ulo ngayon. Pagsapit ng hapon, dumating sa tinutuluyan niya si Amari. May dala itong pasalubong sa kanya. Bakit malungkot ang future wife ko? Nanggaling dito kanina ang mga magulang mo at gusto nilang layuan kita. 2 araw na lang, Amari, kasal na natin. Naisip ko na wag na lang kaya nating ituloy ang kasal. Ang hirap kasi ng ganito na hindi ako tanggap ng mga magulang mo. Hindi ko alam kung saan ako lulugar sa buhay mo. Babe naman, ngayon ka pa ba aatras kung kailan maayos ng lahat? 2 araw na lang ang hihintayin kasal na natin. Kung sila mamang iniisip mo, hayaan mo sila. Darating ang araw na matatanggap ka rin nila. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo at nagkakaintindihan. I'm sorry, Amari, pero nakapagdesisyon na ako. No, hindi ako papayag. Kung ang mga magulang kong iniisip mo, kakausapin ko sila. Kahit kausapin mo pa sila, walang mangyayari. Saradong isipan nila. Mahal na mahal kita, Amari. Pero paano naman kita ipaglalaban kung ayaw sa akin ng pamilya mo? Sinasabi mo bang nakikipag-break ka sa akin? Hindi ako nakikipag-break. Ang sinasabi ko lang baka pwedeng ipagpaliban muna natin ang pagpapakasal. Hintayin natin na matanggap ako ng mga magulang mo. Masaya naman tayo, di ba, kahit ganitong setup natin? Yeah, masaya nga tayo sa ganitong setup. Pero babe, iba pa rin kung kasal na tayo. Gusto ko nang bumuo tayo ng isang pamilya, lalo na ngayon na hindi na tayo bumabata. Gusto ko nang magkaroon ng anak. Iyon din naman ang gusto ko, Amari. Pero hindi tayo magiging masaya kung patuloy tayong hahadlangan ng mga magulang mo. Gusto kong magsumikap sa buhay at ipakita sa kanila na karapat-dapat ako para sa'yo. Huwag ka sanang magagalit sa akin kung... It's okay. Naiintindihan kita. Ang totoo nga niyan nahihiya talaga ako sa'yo sa inaasal ng mga magulang ko. Huwag kang mag-alala, babe. Darating ang araw na matatanggap ka rin nila. Lalo na kapag nakita nila ang tunay na ikaw. Salamat, babe, sa pangunawa. Wala yun. Basta mangako ka sa akin na kahit na anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Na magiging matibay tayo sa anumang hamon sa buhay. Pangako, Amari, kahit kailan hindi ako mawawala sa tabi mo. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita, Atasha. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang lakas ko. Nang malaman ng mga magulang ni Amari na hindi matutuloy ang kanilang kasal, ay halos magtatalo ng mga ito sa sobrang kasiyahan. Nagpatuloy nga ang kanilang relasyon ni Amari. Hatid sundo pa rin siya nito sa trabaho. Kahit papano, natutuwa si Atasha dahil hindi na siya inaaway ng mga magulang nito. Hanggang isang araw habang naka-duty sa trabaho, isang customer na lalaki ang napansin ni Atasha na panay ang tingin sa kanya. Nung una hinayaan lamang niya ngunit hindi talaga nito inaalis ang tingin sa kanya. Doon na siya nagdesisyon na lapitan to't kausapin. Sunod-sunod na pagtikim ang ginawa niya. Excuse me, sir? Magalang niyang bate. Yes. Tugon ng lalaki habang sa mukha niya nakatingin. Kanina ko pa po kasi napapansin na kanina mo pa ako tinitingnan. May problema po ba? Sa halip na sumagot ang lalaki, basta na lamang siya nitong niyakap na labis niyang ikinagulat. Pinilit ni Atasha na makawala sa pagkakayakap, ngunit sadyang malakas to sa kanya. Hindi nagtagal ay kumalas to sa pagkakayakap sa kanya. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lamang siya nitong hinalikan sa labi. Mabilis niyang itinulak ang lalaki at sinampal sa pisngi ng kay lakas. Walang hiya ka! Bastos! Nanggigigil niyang sabi sa lalaki. Hindi sumagot ang lalaki. Bagkus, walang paalam na iniwan siya nito.
Hindi naman makapaniwala si Atasha sa nangyari. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang may nambasto sa kanya. At sa loob pa mismo ng mall na pinagtatrabahuhan niya. Mabilis na lumipas sa mga oras. Oras na para umuwi ngunit wala pa rin si Amari. Tinatawagan niya ito ngunit hindi naman to sumasagot sa mga calls niya. Kaya't nag-iwan na lamang siya ng text na hindi niya na ito maihintay. Nauuwi na lamang siya. Wala pang 2 oras buhat nang dumating si Atasha sa bahay niya nang dumating si Amari. Nagtaka pa si Atasha nang maamoy na lasing to. Lasing ka? Hindi ako lasing. Nakainom lang. Bakit ka nag-inom? May okasyon ba? Bakit, Atasha? Bakit? Ha? Anong bakit? Minahal kita. Pinaglabang kita sa mga magulang ko kahit ayaw na ayaw nila sa'yo. Tapos ito lang palang gagawin mo sa akin? Teka lang, Amari, hindi kita maintindihan. Ano sinasabi mo na ginawa ko sa'yo? Wow, huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko na. Now I know kung bakit biglang nagbagong isip mo na magpakasal tayo. Kahit na 2 araw na lang ang hinihintay natin. Bakit, Atasha, mas mayaman ba siya sa akin? Mas magaling ba siyang magpaligaya sa kama? Naguguluhan naman si Atasha sa mga pinagsasasabi ni Amari. Wala siyang maisip na ginawa na ikinakagalit nito sa kanya. Lasing ka lang, Amari, kaya kung ano-anong mga sinasabi mo. Ang mabuti pa siguro magpahinga ka muna sa kwarto. Kukuha lang ako ng maligamgam na tubig para mapunasan kita. I said hindi ako lasing. Bakit mo ba iniibang usapan? Dahil ba ayaw mong marinig ng mga kapitbahay mo? Nakatulad ka rin ng ibang mga babaeng malandi. Doon na nag-init ang ulo ni Atasha. Wala sa loob na nasampal niya ang boyfriend. Wala kang karapatang insultuhin ang pagkatao ko. Kilala mo ako, Amari. Ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Kaya't wag na wag mo akong pagbibintangan ng kung ano-ano. Nanginginig niyang sabi. Yun din ang akala ko, Atasha, pero nagkamali ako. Malinaw pa sa sikat ng araw na niloloko mo ko. Kinuha ni Amari ang cellphone sa suot na pantalon. Waring may hinahanap ito. Nang makitang hinahanap, ay agad nitong iniabot sa kanya na mabilis niya namang kinuha. Halos manlaki ang mga mata ni Atasha nang makitang video. Video niya ito sa mall nang hinalikan siya ng bastos na lalaki. Ngunit sa tingin niya, edited ang nasabing video. Wala dun yung part na itinulak niya ang lalaki at sinampal. Bagkus, pinapakita ro na talagang nakikipaghalikan siya sa lalaki. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi totoo ang video na yan. O aminin ko hinalikan ako ng lalaking yan pero hindi ko siya kilala. Nagulat nga ako sa ginawa niya kaya tinulak ko siya at sinampal. Sinungaling. Kitang-kita sa video nakikipaghalikan ka. At proud ka pa talaga, ha? Sabihin mo nga sa akin, Atasha. Kailan mo pa ba ako niloloko? Kailan pa? Hindi kita niloloko. At kailan man hindi kita magagawang lokohin dahil mahal kita. Naiiyak niyang sagot. Hindi ko alam kung dapat ba kitang paniwalaan. Ang hirap kasing maniwala. Lalo na't nakita mismo ng 2 mata kong nakikipaghalikan ka sa ibang lalaki. Yun lamang at tinalikuran na siya ng boyfriend. Hinabol niya ito hanggang sa makasakay ng kotse pero hindi siya nito pinansin. Pinaharurot nitong sasakyan. Naiwan siyang tahimik na umiiyak. Nang gabing yun, hindi dalawin ng antok si Atasha. Paulit-ulit niyang tinatawagan si Amari pero hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Dahil walang tulog magdamag, kaya't naisip niyang umabsent muna sa trabaho. Isa pa, hindi rin naman siya makakapagtrabaho ng maayos. Gusto niyang puntahan si Amari sa bahay ng mga ito para kausapin at ipaliwanag ang totoong nangyari. Nang makarating si Atasha sa malaking bahay ng mga Bernabe, kaagad siyang nag-doorbell. Pinagbuksan naman siya ng gwardiya at pinapasok sa loob ng bahay. Habang hinihintay ang pagbaba ni Amari, nakarinig siya ng mga yabag na papalapit sa kinatatayuan niya. Hindi nagtagal ay huminto ang mga yabag sa kanyang likuran at isang boses ng babae ang nagsalita. Kung hindi nagkakamali si Atasha, boses yon ng mama ni Amari. Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Bakit nakapasok ka, ha? Halos dumagundong sa buong kabahayan ang lakas ng boses nito. Seryoso ang mukha nitong pinagmamasdan siya. Magandang araw po, ma'am. Nandito po ako para kausapin si Amari. Tinatawag na po siya ng katulong nyo. Magalang niyang sabi kay Mrs. Bernabe. Get out! After what happened, sa tingin mo kakausapin ka pa ng anak ko?
Sinasabi ko na nga ba't kayong mga mahihirap ay mga manggagamit at manluloko? Lumayas ka sa pamamahay ko bago pa kita ipakiladkad sa mga security guards. Layas! Sigaw sa kanya ni Mrs. Bernabe. Hindi ho ako aalis hanggat hindi kami nag-uusap ni Amari. Amari, lumabas ka dyan. Nandito ako, Amari. Please, kausapin mo naman ako, Amari, oh. Sigaw niyang tawag sa boyfriend. See? Ayaw kong kausapin ng anak ko. Kaya't kung ako sa'yo, umalis ka na bago pa kita kalad ka rin palabas ng gate. Alis! Hindi ako alis dito hanggat hindi kami nagkakausap ni Amari. Amari, please, bumaba ka naman dyan, oh. Kausapin mo ko. Hayaan mo ko magpaliwanag, Amari. Guards! Kalad ka rin yung ang palabas ang bahay ko ang basurang to? Malakas na sigaw ni Mrs. Bernabe. Ilang sandali pa'y pumasok ng 2 guard at hinawakan siya sa isang kamay. Ma'am, pasensya na po pero kailangan nyo nang lumabas. Mahinahon nitong sabi. Hindi ako alis hanggat hindi kami nagkakausap ni Amari. Pagmamatigas pa ni Atasha. Please ma'am, sumunod na lang po kayo sa amin. Tara na po sa labas. Sabi naman ng isa pang guard. Bitawan niyo siya. Boses ni Amari ang nagpatigil sa kanilang lahat. Napangiti si Atasha nang makita ang boyfriend. Patakbo niya itong sinalubong ng yakap sa hagdanan. Ngunit laking gulat niya nang itinulak siya nito. Bakit mo ko itinulak? Hindi ako bumaba para patawarin ka, Atasha. Bumaba ako para sabihin sa'yo na ayoko na. Pinapakawalan na kita. Sayang, minahal pa naman kita ng higit sa buhay ko. Tapos ito lang palang isusukli mo sa akin? Kaya kitang ipaglaban sa mga magulang ko. Pero paano kitang ipaglalaban kung lahat ng paratang nila sa'yo? Totoo. Sinayang mo lang, Atasha, ang pagmamahal ko. Ang akala ko iba ka sa lahat. Pero wala ka rin palang pinagkaiba sa kanila. Hindi ka marunong makontento sa isang lalaki. Isa kang manggagamit at gagawin ng lahat para lang umangat sa buhay. Hindi yan totoo. Alam ng Diyos na hindi ko yan magagawa sa'yo. Pagtatanggol ni Atasha sa sarili. Pwede ba, babae? Huwag mong gamitin ng Diyos dahil sa ginawa mo. Kaya kung ako sa'yo, alis na ako at hindi na magpapakita sa anak ko. Alam ko naman na ayaw niyo sa akin eh. Pero sana naman huwag niyo akong sisiraan sa anak niyo. Matapang niyang sagot kay Mrs. Bernabe. Hindi kita sinisiraan sa anak ko. Sadyang lumabas lang talagang tunay mong kulay. Malandi! Mama, please, iwan niyo na muna kami rito. Hayaan niyo kaming mag-usap sa huling pagkakataon. Pakiusap ni Amari sa ina. Nang silang 2 na lamang nasa sala, muling nagsalita si Amari. Mahal kita, Atasha, pero kailangan na kitang pakawalan. Ayoko ng ganitong relasyon na may kasamang lokohan. Sana sinabi mo sa akin na kailangan mo ng pera, na kailangan mo ng mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Willing ko namang ibigay yun lahat sa'yo eh. Basta't huwag mo lang akong lolokohin at gagawing tanga. Pero pinili mong lokohin ako. Siguro naman hindi ka magagalit sa akin kung iisipin kong sarili ko. Anong ibig mong sabihin? Tapusin na natin ang relasyong to. Pinapakawalan na kita at sana maging masaya ka. Hindi Amari, ayoko. Mahal kita at ganun ka rin sa akin. Please paniwalaan mo naman ako, hindi kita niloloko. Kung yung tungkol sa video, hindi yung totoo. Oo, may humalik sa akin na lalaki pero hindi ko nga siya kilala. Yun ang totoo. Kahit tanungin mo pa yung mga tao sa department store, silang magpapatunay sa'yo na nagsasabi ako ng totoo. Hindi na kailangan, Atasha. Nakapagdesisyon na ako. Mahal kita pero kailangan kitang bitawan. Walang nagawa si Atasha nang talikuran siya ni Amari. Hinabol niya ito ngunit nanatili itong matigas at sarado ang isipan. Nang hihinang lumabas ng bahay ng mga ito si Atasha. Habang naglalakad, pinagtitinginan siya ng mga taong nakakasalubong. Daig pa niyang baliw sa itsura ngayon. Lakad lamang siya ng lakad, hindi alam kung anong gagawin. Masyadong masakit ang nangyari sa kanilang relasyon. Ang akala niya ay matibay silang 2 pero hindi pala. Nang dahil lamang sa video, nasira silang 2 ni Amari. Pinili nitong paniwalaan ang laman ng video kesa pakinggan siya at alamin ang katotohanan. Dahil walang tulog at kain ng nagdaang gabi, kaya naman habang naglalakad ay nakaramdam siya ng pagkahilo.
hanggang sa unti-unting nagdilim ang kanyang paningin at basta na lamang natumba sa daan. Nang magising si Atasha, nasa isang kwarto na siya. Nakita niya agad ang kaibigang si Agnes na nakaupo. "Nasaan ako, Agnes?" "Nandito ka sa ospital. Tinawagan ako ng taong nagdala sa'yo rito kaya't mabilis kitang pinuntahan. Ano ba nangyari sa'yo? Ba't ka hinimatay?" "Hindi ko rin alam Siguro dahil sa puyat at walang kain. Kaya ganon." Kamusta ng pakiramdam mo? Maayos ka na ba?" "Oo, maayos na ang pakiramdam ko. Si Amari tinawagan mo ba? Sinabi mo ba na nandito ako sa ospital?" "Oo, kanina ko pa siyang tinatawagan pero hindi naman niya sinasagot yung mga tawag ko. Nag-iwan ako ng text, hindi naman nagre-reply." Napahagulgol bigla si Atasha nang maalalang nangyari sa pag-uusap nila ni Amari. Naaawa naman siyang niyakap ni Agnes. Labis siyang nasaktan sa mga masasakit na salita na sinabi nito laban sa kanya. Hindi man lamang nito naisip ang kanilang mga pinagsamahan at pinagdaanan. Nangako ito sa kanya na kahit anong mangyari, magiging matibay sila't haharapin nila mga problema ng magkasama. Pero sa ginagawa niya ngayon, iniwan siya nito sa ere. Pakiramdam ni Atasha itinakwil siya ng buong mundo. "Ano bang problema? Sabihin mo sa akin, baka matulungan kita." Napilitan siyang ikwento ang nangyari sa kaibigan. Awang-awa to sa kanya at galit naman ang nararamdaman nito para kay Amari. Naputol ang kanilang pag-uusap nang bumukas ang pintuan. Ang doktor ang pumasok. Nakangiti itong lumapit sa kanya. "Kamusta na ang pakiramdam mo? Nahihilo ka pa ba?" "Medyo okay na po, Dok. Siguro dahil sa wala akong tulog at kain kaya't nakaramdam ako ng pagkahilo." "Maybe. Pero I suggest na next time, huwag ka nang magpupuyat at magpapalipas ng gutom. Lalo na ngayong buntis ka." "Anong sinabi niyo? Buntis ako?" "Yes, Mrs. You're 2 weeks pregnant. Congratulations!" Masayang sabi ng doktor. "Narinig mo, Agnes? Buntis ako! Magkakaanak na kami ni Amari. Tiyak na matutuwa siya kapag nalaman niyang buntis ako. Ito ang gusto niyang magkaroon kami ng anak na kukumpleto sa aming pagmamahalan. Ano pa bang hinihintay mo? Tawagan mo na siya, dali!" Excited nitong sabi. Kaagad niyang tinawagan si Amari ngunit nakapatay ang cellphone nito. "O, ano nangyari?" "Nakapatay ang cellphone niya Mas maganda siguro kung puntahan ko na lang siya sa kanila." "Oo, sige, sasamahan na kita. Mahirap na, baka nandun na naman yung mga magulang niyang matapobre." "Salamat, Agnes." Pagkatapos mabayaran ni Agnes ang kanyang bill at mabili ang mga resetang ibinigay ng doktor ay agad na silang nagtungo sa bahay nila Amari. Si Agnes na ang nag-doorbell. Hindi naman nagtagal ay bumukas to at ang gwardyang nagbukas. "Kuya Guard, si Amari nandyan ba? Gusto ko siyang makausap." "Pasensya na ho, ma'am, pero hindi ho pwede. Ang sabi ni ma'am, bawal na kayo rito. At kung si Sir Amari ang hinahanap nyo nasa trabaho siya." "Ah, ganun ba? O sige kuya, salamat." "Anong plano mo ngayon? Pupuntahan ba natin si Amari sa kumpanya nila?" "Hindi na siguro. Sa Sabado ko na lang siya kakausapin." "O sige, ikaw ang bahala. Tara na, uwi na tayo. Baka makasama pa sa baby mo. Remember, kalalabas mo lang ng ospital." Nagpatianod na lamang si Atasha sa kaibigan. Agad tong nagpara ng taxi. Samantala, sa office, wala sa sariling pinaikot-ikot ni Amari ang hawak na ballpen. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala sa kinahantungan ng kanilang relasyon ni Atasha. Ni sa panaginip hindi niya maisip na magagawa siya nitong lokohin. Akala niya'y kilala niya na ito pero hindi pa pala. Ang ipinagpapasalamat na lamang niya ay hindi natuloy ang kanilang kasal. Habang maagay natuklasan niya ang tunay nitong kulay. "Aba, ang lalim ata ng niisip mo ah." "Ikaw pala, Bernard, anong ginagawa mo rito?" "Pinapunta ako rito ni tita. Ang sabi niya sa akin may problema ka raw tungkol dyan sa girlfriend mo. Ano ba nangyari ha?" "Huwag na natin siyang pag-usapan." "Cousin, ang problema pinag-uusapan, hindi sinosolo. Now tell me, ano bang nangyari?" "Niloko ko ni Atasha, Bernard. Sinayang niya lang pagmamahal ko sa kanya." "Bakit? Ano bang ginawa niya sa'yo? May lalaki ba siya?" "Yes. Kitang-kita ko sa video na nakikipaghalikan siya sa lalaki niya. At sa trabaho pa niya mismo."
Bakit ganun, Bernard? May kulang ba sa akin para lokohin niya ako at gawing tanga? Video? Saan galing ang video? I don't know, may nagpadala sa akin ng video. Ayoko sanang maniwala pero kitang-kita sa video na siyang babae na yun. Tinanong mo ba si Atasha tungkol sa video? Anong sabi niya sa'yo? Nagpapaliwanag siya sa akin pero ayokong makinig. Baka lalo lamang niya akong lokohin at gawing katawa-tawa sa oras na paniwalaan ko siya. Mas mainam na ganito nang naghiwalay na lamang kami. Ang ayoko sa lahat yung nilolokot ginagawa kong tanga. Mali ka, Kasin. Dapat hinayaan mo si Atasyang magpaliwanag sa'yo. Dapat ipinakinggan mo muna ang eksplanasyon niya. Malay mo, hindi lang kayo nagkaintindihang dalawa. Ilang taon na rin kayo magkarelasyon ni Atasha eh. Imposible naman na hindi mo pa siya ganong kilala. Yun ang kinagagalit ko. Akala ko kilala ko na si Atasha pero hindi pa pala. So anong plano mo ngayon? I'm leaving. Ha? Saan ka naman pupunta? Sa Canada. Doon ako magsisimula ng bagong buhay. At sisiguraduhin kong sa pagbabalik ko, limot ko na siya. Kung yan ang desisyon mo, good luck na lang sa'yo, pre. Sana mahanap mo rin ang tunay na pag-ibig. Biyernes ng tanghali nang lumipad patungong Canada si Amari. Bago sumakay ng eroplano, pinagbubura muna niya mga pictures nila ni Atasha sa cellphone niya. Pagkatapos ay binlock niya ito sa lahat ng social media accounts, maging ang number nito. Ayaw na niyang magkaroon pa ng kaugnayan sa babae pagkatapos ng ginawa nito sa kanya. Kaya nga niya naisipan na mga ibang bansa upang mabilis niya itong makalimutan. Ang akala niya ay pipigilan siya ng mga magulang. Mabuti na lamang at naiintindihan siya ng mga ito. Nagsisisi siya na sinuway-suway pa niya mga magulang nang dahil lamang sa babaeng walang kwenta. Araw ng Sabado, excited si Atasha na nagtungo sa bahay ng mga Bernabe. Naisip ni Atasha na sapat na siguro ang ilang araw na ibinigay niya para makapag-isip si Amari. Sunod-sunod na pag-doorbell ang ginawa niya. Bumukas bigla ang malaking gate na bakal, palabas ang kotse na kulay itim. Kotse yun ni Amari. Sa pag-aakalang si Amari ang sakay nun, kaya naman lakas loob niyang iniharang ang katawan sa gitna. Ngunit nang bumukas ang bintana ng driver's seat, ang papa ito ni Amari. Stupid ah! Kung magpapakamatay ka, wag rito! Pumunta ka rin sa tulay at doon ka tumalon! Sigaw nito sa kanya. Pasensya na po sir, ang akala ko kasi si Amari ang sakay ng kotse na ito eh. Nasaan po siya? Gusto ko siya makausap. Magalang niyang sabi. Wala na rito si Amari. Kahapon pa siyang umalis. Umalis siya dahil sa'yo. Saan po nagpunta si Amari? Nasa Canada na ang anak ko. Kaya't utang na loob wag ka nang pupunta rito sa pamamahay namin. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling lang kayo. Hindi ako magagawang iwan ni Amari. Hindi! Sorry pero iniwan ka na niya. Ayaw niya sa babaeng manduloko. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Nanlulumong na paupo na lamang sa semento si Atasha. Hindi niya matanggap na iniwan na siya ni Amari. Ang masaklap pa, hindi nito alam na magkakaanak na sila. Dahil dito'y pakiramdam niya ay wala na siyang karapatan na mabuhay sa mundo. Wala nang lalaking pinakamamahal niya at pinag-alaya ng lahat-lahat. Simula nun, nawala na siya ng ganang mabuhay. Napabayaan na rin niya ang trabaho, maging ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Palagi lamang nagkukulong sa kwarto si Atasha. Walang ganang kumain. Na mga panahon na yon si Agnes ang matyagang nag-aalaga sa kanya. Nahihiya na nga siya sa kaibigan. Pati trabaho nito napapabayaan na nang dahil sa kanya. Atasha, please, pilitin mong lumaban. Alang-alang sa anak mo. Hindi lang si Amaring lalaki sa mundo. Isipin mong anak mo. Siyang pinakamagandang nangyari sa buhay mo. Dahil sa mga sinabi ni Agnes, unti-unti siyang nagising sa katangahan. Tama ito, may anak na siya na umaasa sa kanya. Ang anak niyang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Dahil dito'y napagdesisyonan ni Atasha na umuwi na lamang ng probinsya. Gusto niyang mag-umpisa ng panibagong buhay kasamang kanyang anak at buong pamilya. Nagtaka pang inay at itay niya sa biglaan niyang pag-uwi. Lalo na nang sinabi niyang nag-resign na siya sa trabaho. Anong dahilan, Atasha? Bakit ka naman nag-resign sa trabaho mo sa Maynila?
Tanong sa kanya ng itay niya. Oo nga anak, sayang kahit papano malaki-laki rin ang sahod mo ron. Kesa dito sa atin, ang baba lamang ng pasahod. Turan naman ang ina niya. Hindi na nagdalawang isip si Atasha na sabihin ng tungkol sa kalagayan nito. Tutale, malalaman din naman ng mga ito. Kaya't mas mainam na sabihin na niya habang maaga pa. Bakas sa mukha ng mga magulang niya ang matinding pagkagulat. Nang sabihin niyang buntis siya at walang makikilalang ama ang anak niya. Nung una, katakot-takot na galit ang natanggap ni Atasha sa mga ito. Tanggap niya yon dahil kasalanan naman niya. Ngunit makalipas ang 1 linggo, napatawad din siya ng kanyang ina. Maliban sa itay niya na hanggang ngayon galit pa rin sa kanya. Ang inay ni Atasha at mga kapatid ang naging katulong niya habang nagbubuntis. Lalo na't naging maselan ang pagbubuntis niya. Ang dami niyang hindi gusto ng mga pagkain. Mga amoy na ayaw niya at kung ano-ano pa. May mga pagkain din siyang hinahanap na imposibleng mabili o matagpuan. Kaya ang ending hindi nasusunod ang cravings niya. Nang sumapit ang ultrasound ni Atasha, napag-alaman nila na kambal ang baby at parehong lalaki. Kaagad niya itong ibinalita kay Agnes. Tuwang-tuwa ito't nagpresenta pa agad na ninang ng kambal. Hindi nagtagal ay sumapit ang araw ng panganganak ni Atasha. Sa awa ng Diyos at dasal ng mga magulang, normal niyang isinilang ang kambal. Pinangalanan niyang kambal na sila Lester at Dexter. Naluluhang pinakatitigan ni Atasha ang kambal. Kamukhang kamukha niya ito. Tanging ilong lang nakuha namang ito kay Amari. Hindi maipaliwanag ni Atasha ang sayang nararamdaman habang yakap-yakap ang kanyang kambal. Ganun palang pakiramdam ng isang ina, yung saya na hindi mo maipaliwanag. Naisip ni Atasha na kahit hindi naging sila ni Amari, may maganda naman tong alaala na iniwan sa kanya. Palalakihin niya mga ito at bubusugin ng pagmamahal. Kahit hindi sila mayaman, mayaman naman sila sa pagmamahal. Natulog ulit si Atasha, habang ang kambal ay ibinalik sa nursery room. Napabalikwas ang gising si Atasha nang dalawin ng masamang panaginip. May kumuha raw sa kambal niya. Anak, bakit? Ano nangyari sa'yo? Masamang panaginip, inay. May kumuha raw sa kambal ko Atasha, anak, panaginip lang yon. At ang panaginip kabaliktaran sa totoong nangyayari sa hinaharap. Kahit na, inay, gusto kong makasigurado na ligtas ang kambal ko na walang kukuha sa kanila. Naiiyak niyang sabi sa ina. Huminahon ka nga anak at baka mabinat ka. Saglit sisilipin ko sa nursery room ang mga anak mo. Salamat po, inay. Ngunit pagbukas ni Aling Asunsyon sa pintuan, nagtaka ito. Nang makitang nagkakagulo ang mga tao. Takbo rito, takbo ron. Tinawag ni Aling Asunsyon ng isang babae at nagtanong kung anong nangyayari. Miss, sandali lang. Ano nangyayari? Bakit nagtatakbuhan kayo? Naku, Ali, kailangan nyo nang magmadali. Nasusunog ang ospital. Hinihingal na sabi ng babae na napagtanungan niya. Ha? Ano? Samantala, nang marinig ni Atasha ang sinabi ng babae, ay dahan-dahan siyang bumangon at naglakad patungong pintuan kung saan nakatayo ang kanyang inay. Tama bang narinig ko, Nay? Nasusunog ang ospital nito? Oo anak. Inay, ang mga anak ko, kailangan nila ako. Kailangan ko silang mailigtas sa kapahamakan. O sige na, Asunsyon, ilabas mo na si Atasha. Ako nang pupunta sa nursery room. Anin ng kanyang itay na kararating lamang. O sige Edward, mag-iingat ka. Ingatan mo ang mga apo natin. Salamat itay, mag-iingat po kayo. Nagyakapan muna silang tatlo bago naghiwa-hiwalay. Ngunit sa kasamaang palad, pagdating ni Mang Edward sa nursery room, malaki na ang sunog. Pinilit niyang makapasok sa loob para iligtas sa mga apo. Wala na itong pakialam kahit nahihirapan at nanghihina sa buga ng usok. Sa muling paghakbang ni Mang Edward, hindi niya napaghandaan ang pagbagsak ng isang matigas na bagay sa kanyang katawan, dahilan upang mawalan siya ng malay. Halos kalahating oras nang naghihintay sila Atasha sa labas ng ospital, ngunit hindi pa rin lumalabas ang kanyang itay. Bakit wala pa si itay? Baka kung ano nang nangyari sa kanya, ang mga anak ko. Nagpapanik na sabi ni Atasha. Magdasal tayo anak, may awa ang Diyos.
Tuluyan na ngang natupok ng malaking apoy ang ospital. Marami ang mga namatay at sugatan. Kabilang narito ang itay ni Atasha. "Itay! Gumising po kayo! Itay!" Sigaw ni Atasha habang pinapasok sa loob ng ambulansya ang kanyang itay. Habang umiiyak silang mag-ina, may isang nurse ang lumapit sa kanila. "Miss Atasha Magno?" "Opo, nurse. Ako nga si Atasha Magno. Ang mga anak ko, nasan sila? Ligtas ba sila?" "Ikinalulungkot ko po pero kasama sa mga namatay na babies ang kambal ninyo." Malungkot na tugon ng nurse. "Hindi yan totoo! Sabihin mong nagsisinungaling ka lang, sabihin mo!" "I'm sorry, Miss Magno. Ginawa namin ang lahat upang mailigtas sa mga baby pero sinungaling! Hindi pwedeng mamatay ang kambal ko! Hindi!" Putol ni Atasha sa sasabihin ng nurse. Mabilis siyang niyakap ng kanyang inay habang patuloy na umiiyak. "Bakit? Bakit ang mga anak ko, panay? Bakit? Sana ako na lang ang kinuha niya, hindi ang mga anak ko." "Tahan na, Atasha. Marahil ay may ibang plano ang Diyos kaya't kinuha niya sa atin ng kambal." "Bakit, Nay? Bakit? Nawala na nga sa akin si Amari, pati mga anak ko kinuha pa niya sa akin. Ayaw ba niyang maging masaya ako?" Nahirapan si Atasha na tanggapin ang pagkawala ng kanyang kambal. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya nailigtas ang mga ito sa sunog. Maging ang itay niya napahamak ng dahil sa kanya. Mabuti na lamang at nakaligtas to sa bingit ng kamatayan. Dahil kung hindi, baka hindi niya na mapatawad ang sarili. Simula nang mamatay ang kambal, palagi na lang siyang nagkukulong sa kwarto at tahimik na umiiyak. Nawala na siya ng ganang mabuhay. Wala na ang kambal na siyang nagpapalakas sa kanya. Pakiramdam ni Atasha, lahat ay kinuha na sa kanya at wala man lang itinira kahit isa. Ang akala pa naman niya ay ang kambal ang magiging dahilan ng kasiyahan niya. Pero hindi pala. Ni hindi man lang niya nakasama ng matagal ang mga ito. Pinatikim lang siya ng isang araw na kaligayahan at agad ring kinuha. Hindi alam ni Atasha kung kailan siya magiging okay. Sa ngayon kasi durog na durog siya. Minsan, naiisip ni Atasha na tapusin na ang kanyang buhay. Tutale, wala na ang mga anak na tanging kaligayahan niya. Pero sa tulong ng kanyang mga magulang at mga kapatid, unti-unti ay nakabangon siya sa matinding dagok na kanyang pinagdadaanan sa buhay. 3 years later. Samantala, masayang-masayang sinalubong sina Amari ng kanyang mga magulang sa airport. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makita ang cute na kambal. Pagkagaling ng airport, ang gusto sana ng mga magulang ni Amari ay dumiretso sila sa kanilang bahay. Ngunit tumanggi siya. May bahay kasi siyang nabili sa Taguig at doon na sila dumiretsyong mag-ama. Habang nasa biyahe, nakatulog ang kambal. Nakangiti itong pinagmamasdan ni Amari. Kahit hindi niya totoong anak ang kambal, ay mahal na mahal niya ito at anak ang turing niya sa mga ito. Pakiramdam nga ni Amari ay galing sa kanyang kambal na imposible namang mangyari. Naalala pa ni Amari ang araw na dumating sa Canada ang mga magulang niya. Karga-kargang kambal. Nagtataka pa siya kung saan galing ang mga baby. "Mama, Papa, bakit may dala kayong baby? Kaninong anak yung mga yan?" "Inampun namin ng papa mo. Kasi nakakaawa naman, walang mga magulang. Ang cute nila, di ba?" "What? Bakit kayo mag-aampun at dalawa pa talaga?" "Kaya namin sila inampun para alagaan mo't ituring mong mga anak." "Mama naman, anong alam ko sa pag-alaga ng baby? Ayoko. Kung gusto nyo kayo na lang mag-alaga, tsaka busy ako sa trabaho." Ngunit nagbago ang isip ni Amari nang umiyak ang isa sa mga kambal. Wala sa loob na kinarga niya ito. Habang kargang baby, may naramdaman siyang tuwa. Tuwa na hindi niya alam kung saan nanggaling. Pinagmasdan niya ang mukha ng baby. Mukha ni Atasha ang kanyang nakikita na mga sandaling yon. Naiiling na lamang siya't napatanong sa kawalan. Bakit naman magiging kamukha ni Atasha ang kambal wala naman silang anak. Dahil dito'y pumayag na siyang alagaan ng kambal. Kumuha siya ng 2 yaya na siyang titingin at mag-aalaga habang nasa trabaho siya. Pagkarating ng bahay, ang mama at papa niya nang nagkarga sa mga apo, habang siya naman ay tinawagan si Bernard. Kailangan niya ng 2 yaya na siyang mag-aalaga sa kambal,
kapag bumalik na siya sa trabaho. Sinabi niya kay Bernard na tataasan ng sahod para maraming mag-apply at mabilis lamang siyang makapili. Nang maibaba ang tawag, pumasok na agad si Amari sa loob ng bahay. Narinig kasi niya na tinatawag siya ni Alexander, ang isa sa mga kambal. Samantala, nabasa naman ni Atasha sa pahayagan na may naghahanap ng yaya at malaki ang offer na sahod. Malaki pa sa sahod niya noon bilang sales lady. Balak talaga niyang lumuwas ng Maynila at maghanap ng trabaho. 3 taon na siyang nagmumukmok. Panahon na para abalahin niya ang sarili. Isa pa ay okay naman na siya at tanggap niya na ang pagkamatay ng kambal. Ayaw sana siyang payagan ng mga magulang, lalo na ng kanyang inay, dahil nag-aalala ito sa kalagayan niya. Ngunit sinabi ni Atasha na okay na siya at tanggap niya na ang pagkawala ng mga anak. Masyado nang matagal ang 3 taon na pagluluksa. Panahon na para bumangon at magsimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Kaagad ngang lumuwas ng Maynila si Atasha upang magtrabaho bilang yaya ng kambal. Naalala niyang biglang mga anak. Kung buhay lamang ang mga ito, 3 taon na sana sila't malapit ng mag-aral. Pagkarating ng Maynila, sa boarding house muna ni Agnes siya pansamantalang tumuloy. Kinabukasan na niya pinuntahan ang address na nakalagay sa pahayagan. Malaki ang bahay, halatang bagong-bago pa. Nag-doorbell siya ng 2 beses. Hindi naman nagtagal ay bumukas ang gate. Isang matandang babae ang kanyang nakita. Good morning po. Ito po ba ang B Residence? Opo, ito nga. Sino ho sila? Ako po si Atasha Magno, ang nag-a-apply na yaya ng kambal. Ah, ikaw ba yun? Alika't pumasok ka sa loob. Kanina ka pang hinihintay ni Sir. Saglit siyang iniwan sa sala ni Manang Roda para tawagin ang amo nito. Hindi naman nagtagal ay naramdaman ni Atasha na may mga matang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at inihanda ang pinakamagandang ngiti sa labi. Ngunit nawala ang ngiti ni Atasha nang makilala kung sino ang magiging amo niya. Amari? Bigkas ni Atasha sa pangalan ng lalaki. Kung nagulat si Atasha, bakas rin sa mukha nito ang pagkagulat nang makita siya. Atasha? Kung ganun, ikaw ang magiging amo ko? Yes, wait. Ibig sabihin ikaw ang yayang nakuha ni Bernard? Ako nga, pasensya na hindi ko matatanggap ang trabaho. Aalis na lang ako. Mabilis ang bawat hakbang ni Atasha. Gusto niyang makalayo agad kay Amari. Narinig niyang tinatawag siya nito ngunit hindi niya pinansin. Bagkus, nagtuloy-tuloy siya sa paglalakad. Palabas na sana si Atasha nang magawi ang tingin niya sa malawak na swimming pool. Nakita niya ang 2 batang lalaki na naglalaro kasama ang isang katulong. Marahil yun ang kambal na aalagaan sana niya. Akbang-iahakbang na sana niya ang mga paa, pero hindi natuloy. Para siyang namagneto nang makita ang mukha ng mga bata. Waring may naguutos sa kanya na lapitan ng mga bata, at yun nga ang ginawa niya. Nang makalapit si Atasha, agad niyang niyakap ang 2 bata. Pakiramdam niya may kakaiba habang yakap-yakap ang mga ito. Yung pakiramdam na para bang may koneksyon silang 3. Ilang minuto rin niyang niyakap ang kambal bago bumitaw sa pagkakayakap. Hey, why are you crying? Tanong sa kanya ng isa sa kambal. Nothing, baby. May naalala lang ako. Hindi mapigilan ni Atasha ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nagulat pa siya nang punasan ng 2 bata ang mga luha niya. Please don't cry. I'm Alexander, and this is my twin brother, Alexius. Wow, ang gaganda naman ng mga pangalan nyo. Alam nyo ba may kambal din ako, sina Lester at Dexter. Kaya lang kinuha na siya sa akin ni God. Oh, kaya ka ba sad? Yes. Don't worry, from now on kami ng bago mong kambal. Right, Alexander? Yes. Dahil sa kambal na si Alexander at Alexius, ay tinanggap ni Atasha ang trabaho. Kahit na araw-araw niyang makikita si Amari. Ang ipinagtataka lang niya ay wala doon ang asawa ni Amari. Gusto sana niyang tanungin ng kambal pero pinipigilan niya ang sarili. Naging magaan ang pakiramdam ni Atasha simula nang makasama ang mga anak ni Amari. Pakiramdam niya galing to sa kanya. Malaki ang bahay kaya't hindi naman sila masyadong nagkikita ni Amari na labis niyang ipinagpapasalamat. Isang gabi,
Nagpasyang bumangon si Atasha. Nauuhaw siya. Kamontik pa siyang mapatili nang makita si Amari sa kusina. Sorry, hindi ko alam na may tao pala rito. O sige, akit na ako sa kwarto namin. Nagmamadaling lumabas ng kusina si Atasha ngunit maagap siyang nahawakan sa isang kamay ni Amari. Please stay, Atasha. Kailangan nating mag-usap. Mag-usap? Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Meron, Atasha. Yung tungkol sa atin. I know may kasalanan ako sa nangyari. Hindi kita pinakinggan, sa halip. Umalis ako. Narealize kong pagkakamali ko nang nasa Canada na ako. Binalikan kita, Atasha, pero nakauwi ka na ng probinsya. Pinuntahan kita sa inyo pero nakita kitang buntis. Kaya naisip ko na huwag ka nalang kausapin dahil masaya ka na sa bago mong pamilya. Alam mo ba, labis akong nasaktan kasi ilang buwan pa lang ako sa Canada. Pagbalik ko rito sa Pilipinas, makikita na kitang buntis. Nagpabuntis ka sa lalaki mo. Hindi ako nagpabuntis sa ibang lalaki. Anak natin ang ipinagbubuntis ko. Anong sabi mo? Anak natin? Oo, Amari. Anak natin. Pinuntahan kita sa inyo pero ang sabi sa akin ng papa mo, nakaalis ka na patungong Canada. Labis ko yung dinamdam. Kamunti ko nang mapabayaan ang anak natin. Pero naisip ko hindi ako pwedeng sumuko dahil may sanggol sa sinapupunan ko na umaasa sa akin. Pinilit kong bumangon. Nagdesisyon akong umuwi ng probinsya at dun manganak. Kambal ang anak natin, Amari. Pero isang araw ko lang silang nahawakan. Ano nangyari sa kambal natin? Nasunog ang ospital kung saan ako nanganak. Kasama sa mga namatay ang kambal. Oh my goodness. I'm so sorry, Atasha. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo at sa mga anak natin. Mahal pa rin kita, Atasha. Kung bibigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon, ayusin natin to. Magpakasal tayo. Hindi yun ganun kadali, Amari. Masyado nang maraming nangyari. Hindi sapat ang salitang sorry para maghilom ang sugat ng kahapon. Hindi kita mamadaliin. Hihintayin ko ang araw kung kailan ka magiging handa. Sa ngayon, hayaan mo ko na ipakita at iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Dahan-dahang inilapit ni Amari ang muka sa kanya hanggang sa magpantay ang kanilang mga muka. Hahalikan na sana siya nito nang iiwas ni Atasha ang muka sa lalaki. Sorry, Amari, pero hindi ko kaya. It's okay. I understand. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng gabing yun, ay hindi na ulit sila nag-usap ni Amari. Isang tanghali, nagulat pa si Atasha nang dumating ang mag-asawang Bernabe. Nagulat din ang mga ito nang makita siya. Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ng anak namin? Don't tell me, nilalandi mo na naman siya. Hindi ko nilalandi ang anak nyo. Nandito ako dahil akong yaya ng mga anak ni Amari. What? Sabay pang sabi ng mag-asawang Bernabe. Ang kapal ng mukha mo para maging yaya ng apo namin. Hala, layas! Hindi ka namin kailangan dito. Maraming mag-a-apply na maging yaya ng apo namin, hindi lang ikaw. Ilang taon nang nakalipas pero hanggang ngayon hindi pa rin kayo nagbabago, Mrs. Bernabe. Mapagmataas pa rin kayo. Natigilan naman ang mag-asawa sa sinabi niya. Walang paalam na iniwan niya ang dalawa sa sala. Nagtuloy si Atasha sa kanilang kwarto. Naabutan niyang kambal na busy sa paglalaro. Gusto niyang umalis ngunit hindi niya kayang iwan ng kambal. Sa maiksing panahon, napamahal na ang mga bata sa kanya. Parang anak ng turing niya sa mga bata. Kaya kahit awkward ang sitwasyon, gusto pa rin niyang maging yaya ng mga ito. Samantala, sa sala, tahimik lamang na nakaupo ang mag-asawa. Maya-maya'y nagsalita si Mrs. Bernabe. Sa dinami-rami ng pwedeng mag-apply na yaya, bakit si Atasha pa? So, anong gagawin natin ngayon? Hindi pwedeng magtagal rito ang babae na yan. Baka malaman niyang sikreto natin. Walang ibang pwedeng makaalam na anak nila ni Amari ang kambal. Tama bang narinig ko, Mama? Anak namin ni Atasha ang kambal? Namumutla namang napatingin si Mrs. Bernabe sa anak na kararating lang. Amari, iho! Kanina ka pa ba riyan? Yes, at dinig na dinig ko ang pinag-uusapan nyo. Bakit nyo to nagawa sa akin? Bakit? Let me explain, iho. Hayaan mo kaming magpaliwanag ng papa mo. Fine. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para magpaliwanag sa akin. Siguraduhin nyo lang na totoo lahat ng sinasabi ninyo. Dahil kung hindi, kakalimutan ko na mga magulang ko kayo.
3 years ago nang makita namin ng mama mo si Atasha na buntis. Agad kaming naginala na baka ikaw nga ang ama ng bata. Kinausap namin ang OB na tumitingin kay Atasha. Binayaran namin siya ng malaking halaga, kapalit ng DNA test ng baby. Yes, palihim niyang kinuhanan ng DNA test ang anak ni Atasha at ibinigay sa amin ang resulta. Napagalaman namin na anak mo nga ang ipinagbubuntis niya. Nag-isip kami ng paraan upang kausapin siya ngunit hindi kami nakahanap ng tamang pagkakataon. Hanggang sumapit ang araw ng panganganak ni Atasha. Pagdating namin sa ospital nasusunog na ito. Ginawa namin ang lahat upang mailigtas ang kambal. Sa awa ng Diyos nailigtas namin sila. Napagdesisyonan namin na dalawin ka sa Canada at ipaalaga sa iyo ang mga anak mo. Kung ganun, bakit niyo sinabi sa akin na inampun yung kambal? Bakit kayo nagsinungaling sa akin? Bakit? Dahil ayaw namin na malaman mo na anak ninyo ni Atasha ang kambal. Ayaw namin magkabalikan kayong dalawa. Hindi kayo nababagay sa isa't isa. Sabi ng mama niya sa galit na boses. Wala kayong karapatang panghimasukan ng personal kong buhay. Ano bang klase mga magulang kayo? Sarili niyo lang ang iniisip niyo. Wala kayong pakialam sa nararamdaman namin. Patawarin mo kami, anak. Ang gusto lang naman namin ng mama mo mapunta ka sa tamang babae. Dahil sa ginawa niyo sinira niyong pagmamahalan namin ni Atasha. Inilayo niyo sa kanya mga bata. Hinayaan niyong isipin ni Atasha ang namatay sa sunog ang mga anak namin. Patawad, anak. Patawarin mo kami. Naiiyak na sabi ng mama niya. Hindi ko alam kung kaya ko kayong patawarin pagkatapos sa mga ginawa niyo sa amin. Sabihin niyo nga sa akin. May iba pa ba kayong ginawa maliban sa pagkuha sa kambal namin? Hindi ka niloko ni Atasha. Yung tungkol dun sa video, hindi yun totoo. Edited yun. Sabi ng papa niya. What? Paano niyong nalaman ang tungkol sa video? Don't tell me na kayong may kagagawa nun. Oo, Amari. Pinlano namin yun ng mama mo. Binayaran namin ang lalaki na humalik kay Atasha. At yung video na napanood mo edited lamang. Pag-amin ng kanyang papa. Marahas na napabuntong hininga si Amari. Hindi siya makapaniwala na kayang gawin yon ng kanyang mga magulang. Nang dahil sa video na yon, nasira ang relasyon nila ni Atasha. Pareho silang nagdusa at nagtiis sa kagagawa ng kanyang mga magulang. Galit niyang iniwan sa sala ang mga magulang. Nagtuloy siya sa kwarto ng kambal at naglalaro ang mga ito kasama si Atasha. Nakangiti siyang lumapit sa tatlo. Agad naman siyang sinalubong ng yakap ng mga anak. Ngayon malinaw ng lahat sa kanya kung bakit magaan ang loob niya sa mga bata. Dahil anak niya ang mga ito. Dugo't laman. Yun ang tinatawag na lukso ng dugo. Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang, Atasha? O sige, tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Tungkol sa mga anak natin. May natuklasan ako na ginawa ng mga magulang ko 3 years ago. Anong ginawa nila? Atasha, sina Alexander at Alexius, ang kambal nating anak. Ano? Teka, paano nangyari yun? Sina mama ang kumuha sa mga anak natin. Inamin nila mismo sa akin dahil narinig ko silang nag-uusap sa sala. Mga walang hiya sila. Bakit pati naman ang mga anak ko dinamay nila? Hindi ko rin alam, Atasha. All this time pinaniwala nila na inampun nilang kambal. Na gusto nilang ipaalaga sa akin para malibang ako. Yun pala tunay ko silang mga anak. Hindi ako papayag na hindi nila pagbayaran ang ginawa nila sa mga anak ko. Idedemanda ko sila ng kidnapping. Kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Nagkamali ang mga magulang ko kahit dapat lamang nilang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Salamat, Amari. Akala ko ipagtatanggol mo sila dahil mga magulang mo sila. Hindi ko yun gagawin, Atasha. Sapat na ang mga paghihirap na pinagdaanan natin. Lalo ka na. Hindi ko ipagkakait sa'yo na makuha mong katarungan para sa'yo. Kaagad ngang nagsampa ng kaso si Atasha laban sa mga magulang ni Amari. Hindi nagtagal ay dinampot ang mga ito. Kung iniisip mo na hihingi kami ng tawad sa'yo, pues hindi yun mangyayari. Huwag kang mag-alala, Mrs. Bernabe. Kahit na humingi ka pa ng tawad sa akin, hindi kita patatawarin. Nasira ang relasyon namin ni Amari nang dahil sa inyo. Nawalay sa akin ng mga anak ko nang dahil din sa inyo. Walang kapatawaran ng mga ginawa niyo sa akin. Mabubulok kayo sa bilangguan.
Marami kaming pera. Sa isang pitik lang ng mga daliri namin, makakalaya kaagad kami. Sabi naman sa kanya ni Mr. Bernabe. Maaring mayaman nga kayo, pero hindi ako papayag na hindi kayo mabulok sa bilangguan at pagbayaran ng mga ginawa niyo sa akin. Matapang niyang tugon sa mag-asawa. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan nang nakulong ang mag-asawang Bernabe. Si Amari mismo ang tumistigo laban sa mga magulang. Kaya dahil dito, napabilis ang pag-akyat ng kaso. Nagdesisyon si Atasha na bumalik na lamang ng probinsya kasamang kambal na tinutulan naman ni Amari. Please Atasha, huwag niyo akong iwan. Mahal na mahal ko kayo. Magsimula ulit tayo. Pakiusap nito sa kanya. Pasensya na Amari pero hindi pa ako handa. Sa ngayon hayaan mo muna kami. Malaya mong madadalaw ang mga bata. Hindi ko sila ipagkakait sa'yo kung yan ang iniisip mo. Pero Atasha, kailangan kita sa buhay ko. Mahal na mahal pa rin kita. Aaminin ko sa'yo Amari, hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. Pero hindi ganun kadali yun. Na sa isang iglap lang, maaayos agad ang lahat. Kung totoong mahal mo ko, hahayaan mo ko. Igagalang mo ang desisyon ko. Walang ang nagawa si Amari kung hindi ang igalang ang desisyon ni Atasha. Nagulat ang mga magulang ni Atasha nang makita ang kambal. Kahit ang mga ito'y hindi makapaniwala na buhay ang mga anak niya. Nagbukas ng mini restaurant si Atasha sa kanilang lugar. Makalipas lamang ang ilang buwan, nakapagtayo agad siya ng branch sa kabilang barangay. Pumatok sa mga tao ang menu na kanilang napili. Number 1 na binabalik-balikan, ang bulalo ni Aling Asunsyon na kay sarap at linamnam. Tuwing weekend, dinadalaw ni Amari ang kanilang kambal at uuwi rin, kinagabihan. Kamusta ka na Atasha? Ayos lang ako. Ikaw? Ayos lang din pero malungkot dahil hanggang ngayon hindi mo pa rin ako pinapabalik sa buhay mo. Natawa naman si Atasha sa sinabi ni Amari. Para itong batang nagpapakyut sa kanya. Mahal pa rin naman niya si Amari ngunit natatakot siyang muling sumugal. Hindi niya kasi alam kung kakayanin pa niyang masaktan ulit. Sapat na ang mga pinagdaanan niya sa kamay ng mga magulang nito. Sapat nang nagdusa siya ng ilang taon at hindi na yun mauulit pa kahit kailan. Wala nang mananakit sa damdamin niya. Wala nang aapak sa pagkatao niya. Dahil siya si Atasha Magno, ang babaeng matapang at palaban sa buhay. Walang laban na aatrasan. Alam mo naman ang dahilan ko, di ba? Siguro mas maganda na maging magkaibigan na lamang tayo. Magtulungan na lang tayo sa pagpapalaki sa kambal. Ipakita natin sa kanila na kahit hindi buo ang pamilya natin masaya pa rin tayo. Wala naman akong ibang choice kung hindi ang igalang ang desisyon mo. Kasalanan ko naman din kung bakit sa ganito tayo humantong. Pero umaasa ako na balang araw ay magiging handa ka na rin na muli akong pagkatiwalaan at papasukin sa puso mo. Salamat sa pangunawa, Amari. Siya nga pala next month, bubuksan ng 3rd branch namin. Sana makarating ka. Siyempre naman, hindi pwedeng mawala ako sa araw na yon. Masaya ako sa success na tinatamasa mo ngayon. At proud na proud ako sa iyo. Salamat. Habang nasa biyahe pa uwi ng Maynila, ay may babae ang bigla na lamang tumawid. Mabuti na lamang at nakapagpreno agad si Amari. Nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Amari at nilapitan ng babae. Miss, are you okay? Okay lang po ako, sir. Pasensya na po't bigla kasi akong nahilo. Tinulungan ni Amari ang babae na makatayo. Nakilala niya ito na si Janice. Bagong salta lamang sa Maynila, galing pa ng Cebu. Nag-volunteer si Amari ni ihatid si Janice sa bahay ng tiyahin nito sa Pasig. Kaya pala lumuwas ng Maynila ang babae para maghanap ng trabaho. Sakto naman na kailangan niya ng sekretary, kaya't ito na ang kinuha niya. Mabait si Janice. Habang tumatagal na nakakasama niya ito sa trabaho, napansin niya ang kakaiba nitong tingin sa kanya. Lalaki siya. Alam niyang may gusto sa kanyang babae. Ngunit iisang babae lang nagmamay-ari ng kanyang puso. Mula noon hanggang ngayon, walang iba kung hindi si Atasha. Hindi nawawalan ng pag-asa si Amari na balang araw, mabubuo rin sila bilang isang pamilya. At kapag nangyari yun, siya nang lalaking pinakamaswerte sa lahat. Ngunit lumipas ng 7 taon wala pa rin nangyayari. Patuloy pa rin siyang naghihintay kay Atasha. Siya si Amari Bernabe, walang sinusukuan,
lalo na pagdating sa pag-ibig. Hanggat humihinga siya'y patuloy na lalaban, alang-alang sa pag-ibig na pinapangarap. Atasha, anak, mahabang panahon nang lumipas Wala ka pa rin bang balak na tanggapin ulit ang pag-ibig ni Amari? Hindi ko ho alam, inay. Mahal mo pa ba siya? Opo, pero natatakot ako na pagkatiwalaan siyang muli. Siguro'y okay na itong setup namin ngayon. Masaya naman kami at ang mga bata. Wala namang masama kung bibigyan mo siya ng second chance. Tsaka nakikita naman namin kung gaano kang kamahal ni Amari. Huwag kang matatakot na pagkatiwalaan ulit siya. Malay mo sa pagkakataong to, sumakses na kayong dalawa. Sige po, inay, pag-iisipan ko ang mga sinabi niyo. Paulit-ulit ngang pinag-isipan ni Atasha ang sinabi ng kanyang inay. Pero wala Hindi pa talaga buo ang puso niya para tanggapin ulit sa buhay niya si Amari. Nagpatuloy sila sa ganoong setup hanggang sa makagraduate ng high school ang kanilang kambal. Pwede ba kitang ayain kumain mamaya sa labas? O sige, anong oras ba? Siguro mamayang dinner na lang. Susunduin kita sa inyo ng 8 p.m. Okay, sige, maghahanda ako. Nang dumating ang 8:00 ng gabi, sinundo nga siya ni Amari. Napakagwapo nito sa suot na white tuxedo. Kahit nasa early 40s na sila, hindi kumukupas ang angkin nitong kagwapuhan. Let's go? Inalalayan siya ni Amari na makasakay sa sasakyan. Habang nasa biyahe, panaka-naka siya nitong tinitingnan. Bakit ganyan ka sa akin makatingin? Napakaganda mo pa rin, Atasha. Parang hindi ka tumatanda. Asus, binobola mo pa ako. Pero salamat. Hindi ipinahalata ni Atasha na kinikilig siya ng mga sandaling yon. Dinala siya ni Amari sa isang sikat na Chinese restaurant. Yun talagang paborito nilang kainan kahit nung nanliligaw pa lamang ito sa kanya. Sa totoo lang, ideal husband material talaga si Amari. Kung hindi lang sinira ng mga magulang nito ang kanilang relasyon, baka mag-asawa na sila ngayon at marami na silang anak. Napansin ko lang, Amari, ilang taon nang nakakalipas wala ka pa rin bang balak na mag-asawa? Kung hindi rin lang ikaw ang mapapangasawa ko, mas mabuti pang tumandang binata na lamang ako. Seryoso nitong sabi. Hindi ka ba nalulungkot na mag-isa ka lang sa buhay? Nalulungkot, pero agad rin namang nawawala kapag dinadalaw ako ng kambal natin. How about you? Balita ko maraming nanliligaw sa'yo. May natitipuhan ka na ba sa mga manliligaw mo? Wala Kontento na ako sa buhay ko ngayon kasama yung mga anak natin. Marami pa silang napag-uusapan ni Amari. Pakiramdam ni Atasha, bumalik sila sa pagkabata. Makalipas ang 12 years. Lolo! Lola! Nandito na po kami! Sigaw ni Chinchin, ang panganay na anak ni Alexander. Nandito ako sa kusina, apo. Alika rito. Pasigaw na sagot ni Atasha. Mano po, Lola, Atasha. Si Lolo Amari po. Nasa bahay pa niya ang lolo mo. Mamaya'y nandito na yon. Bakit mo ba siya hinahanap? Kasi po may pagsusulit kami sa school. Kailangan ko po ng help ni Lolo. Tungkol ba saan ang pagsusulit na iyan? Tungkol po sa first love ng mga lolo't lola namin. Diba? Lola, first love ninyo naman si Lolo Amari. Bakit hindi kayo nagkatuluyan? Dahil marami kaming pagsubok na pinagdaanan sa buhay. Niligawan ulit ako ng lolo mo pero natakot na akong pagkatiwalaan siya Hanggang sa napagkasunduan namin na magiging magkaibigan na lamang kami. Naibibigay namin ang lahat ng oras sa papa mo at sa Tito Alexius mo. Sa totoo lang, hindi naman nangihinayang si Atasha na hindi sila nagkatuluyan ni Amari. Kahit na magkaibigan na lamang sila, hindi naman nawala ang pagmamahal nila sa isa't isa. Bagkus, mas lalo pa itong pinatibay sa paglipas ng mga taon. Kinagabihan, dumating si Amari at may pasalubong to sa kanya. Naupo sila sa upuan at masayang pinagsaluhan ng mga pagkain. Salamat sa pasalubong, nabusog ako. Wala yun, basta't ikaw. Ilang taon na kitang sinusuyo, Atasha. Baka naman pwede mo na akong tanggapin ulit sa buhay mo. Mahal na mahal kita.
Alam mo yan, ni minsan hindi ako tumingin sa ibang babae. Dahil dito sa puso ko, nag-iisa ka lang at walang makapapalit sa'yo. Siguro nga, Amari panahon na para bumalik ka sa buhay ko. Tama bang narinig ko ha, Atasha? Oo, Amari. Pinababalik na kita sa buhay ko. At handa na akong ipagpatuloy ang ating naudlot na pagmamahalan. Maraming salamat, Atasha. Hindi ka magsisising binigyan mo ako ng second chance dahil hindi kita bibiguin. I love you, Atasha. Mahal na mahal din kita, Amari. Mahigpit siyang niyakap ni Amari at pagkatapos ay ginawaran ng halik sa labi. Masaya siya dahil sa wakas, buo na ulit ang puso niya. Wakas.